Isa pa nga guys, bibidyo ko ulit ang aking playground car. At ayun si Maui. Ayun si Maui oh, nanonood. Tapos ito naman si Hansi. Yan. Ako mo na. Bakit kita siya? Dito pa. Ano yan? Ako siya makta. Ansi, dito. Ano? Ana! Hansi! Ngayon, ikikwento ko sa inyo kung saan ko nakuha ang mga peklat ko sa katawan. Ana! Bago ko simulan na kwento, para sa ating mga batang manonood, huwag na huwag yung gagayahin na nagkikwento ko dito. Okay? Kasi parang kwento lang ng mga nakakagawa ko. Okay. Siguro naman lahat tayo dito meron ng peklat sa katawan, di ba? Mapamlaki man yan, maliit ka. At kung isa ka sa wala pang peklat sa katawan, magagawa naman natin ang paraan yan. Joke lang. Kung wala ka pang peklat sa katawan, siguro hindi ka pa nasusugatan sa buong buhay mo. At kung nasugatan ka man, siguro ay yung simpleng gas-gas lang. Depende na lang kung lagi mo kinukuskus yan. Pihado magiging peklat talaga yan. Kasi para magka-peklat, ay dapat nagtamo ka dati ng sugat. At sa paglala ng sugat mo sa ay magiging mas makapal at sa pagsin, ay magiging peklat mo. Kaya ngayon mga repa, ikikwento ko sa inyo yung istorya kung paano ko nakuha itong mga battle scar ko sa katawan. Pero sa warning lang ha. Kasi yung peklat ko dito ay galing sa mga ng tamo ko dati. At isa-isahin natin itong mga to. Una sa sakto lang yung sakit, hanggang sa pinakamasakit talaga. Una, ito mga peklat ko sa tuhod. Nakuha ko itong mga to nung bata pa ako. Dahil yung beses na ako nung bata. Pero kung marami kayong ganito, pag isa rin kayong malikot na bata, katulad ko dati. Kasi para sa akin, hindi ganun masakit yung nakakasugat ako kasi pinagdada pa ako. Mas masakit pa kayo kay Ian pag yung madami pa kayo nakakita sa pagkakata ako. Pero halos lahat ng mga peklat ko dito, ikaw rin sa sugat ko dati nung ginawa ako. Sa kalwa, ay dito naman tayo sa mga peklat ko sa paa. Yung isa dito, ay nung pumasok yung paa ko sa matalis ko kasi, naliligo kami ng mga pinsan ko sa dagat. Ay mo kaya pa nagpo-plating lang sa mga pinsan. Sabay maya-maya, ay hindi ko napansin, ay nadala pala ako sa may parte na maraming bato. Kaya nung pagkampay ko, ay nalapas ko sa matalis na parte ng bato. Yung paa ko, talaga namang sobrang hapdi ng paa ko ng mga oras na yun. Kaya siguro sa alat ng dagat, kaya humapdi ng ganun. Kaya naman talagang dalas-dali ako sa paglangoy. Papuntang pagtang. Kasi sobrang sakit talaga. Wait lang. Hoy! Ang sunod ko naman na peklat dito sa akin paa, ay banda dito sa akin talampakan. Yung isa dito, ay nung minatapakan ako ng putol ng halaman dati, hindi ko lang alam kung anong klaseng halaman yun. Pero ang talas ng pagkakaputol, mga friend. Kaya ang aksidente ko natapakan, ay talaga naman tako sa durulit yung tsinelas hanggang sa paanan ko. Ang gulat ko nga nun, tapos yung pagtingin ko sa may paanan ko, ay puro tubo na yung tsinelas ko. Nani dapat. Kaya galit kaya tayo nagtabas ng puno ng gumamelo na yun. Ang talas kasi dahil ko pa nakatapak ng patibong. Tapos meron pa ako isa pang peklat dito sa may paanan ko. Ito, tumalon ako sa may puno. Tapos doon ako nakaman sa may puno. At tapos ko ano na yun. Kasi nung pagtingin ko, yung sugat, talaga naman dalas natin ako na pupawin. Isip ako pa yung tita ko nun sa banyo kasi naliligo siya nun. At nung nakita niya, na sobrang daming dugo na labas sa paa ko, eh hindi siya magkaintindihan sa nervyos. Para sa akin, yung mga ganun sugat, eh kailangan na atantahin. Kaya nadala naman namin sa district na Malunggay, sa may paa. Sunod ay dito naman tayo sa mga peklat mo sa kamay. Yung isa dito, ay nakuha ko, nung pinaglalaroan ko yung kutsilyo namin dati, nagmamalasip ko yung logro ko ng mga oras na yun sa paghihiwa ng kay Mito. Tapos habang nakapokus ako maghiwa nun, ibigla akong tinawag ng lola ko. Sabay nung nalinat ako, ay tuloy pa rin ako sa paghihiwa habang hindi ako nakatingin hanggang sa grabe, nalingat na ako ng saglit, tapos nataga ako na agad yung hilalaki ko. Eto naman sunod ang peklat ko sa kamay, ang malaki, kasi gulo ang nakakita dito.
sobrang bugis ko sa kaya hindi ko masyado maalala yung mga nangyari. Ang tanda ko noon, ay pinagkakaroon ko yung bulok sa amin. Sabi bigla ako natagha yung daliri ko. Sabay sa sobrang takot ko na nakita ko yung dugo ko. Eh bigla ako nagtatakbo paikot-ikot sa bahay namin. Talaga namang hindi magkaintindihan yung lola ko. Kasi sigaw ako ng sigaw. Habang yung lola ko naman, ay hinahabol ako paikot-ikot sa bahay. Sunod naman ay dito tayo sa mga peklas na sa ulo. Ang dami-dami din akong tama dito. Punta na hindi ako nagkaroon ng amnesia. At ang pinakamasakit sa lahat ay ito. Baker pa ako nito. Pero kung tanda ko pa din yung mga nangyari. Recess namin nun, tapos naglalaro kami sa playground. Ang nilalaro ko pa nga nun ay yung eroplanong papel. At nung pinalipat ko to, ito yung landing sa ilalim na nagduduyan ko na kaklase. Alam niyo ba yung duyan na baka sa playground? Ganun yung duyan na kaklase ko nun. Sabay nakatayo pa siya, kaya sobrang lakas ng duyan niya na mga oras na yun. Hindi ko lang alam kung ano pumasok sa isip ko para gumapang sa ilalim nun, para lang kunin yung papel ng aeroplano. Feel ko nun habang nagapang para ako sundalo na masabak sa gera. At nung nakuha ko ng aeroplano papel, ay bigla naman akong umupo at boom! Yung ano niya, yung RM niya. Binisip din naman nila. Eh, yung mga dulo lang, yung mga ano lang naman nag-ano na eh. Ako, tapos Kami niya din yan eh. Ano, isang may buwan na? Kasi parang nasabi ko, mama. Ano nga, yung RM nga niya. Naglalaro kami ng Pero si ano, ni John Bali, yung tapos ang gamit namin na lahat. Nag-aisang buhok niya yan. Eh, sobrang kami nun. Kaya hirap na hirap namin. Siyempre yung mga tao, alam mo na. Respect na niya Ade. Kaya ang daming hearts heart. Umabot na nga ano yan eh. 9 million views yung ano niya, TikTok. Tapos yung like na asawa ng 1 million na. 0.4. Sobrang Dito na po magtatapos guys yung video. Bye-bye po. Bukas na lang po.